Makalipas ang 10 minuto, nabuo ang isang barikada sa paligid ni Chen Bai. Ang mga sundalo ay nagtambak ng mga sandbag at pumuwesto sa likuran nila na may hawak na mga kalasag na may mga sandata na handang magpaputok. Sa sandaling iyon si Commander Zhao na may seryosong ekspresyon ay nagdeklara sa kanyang platon, gamit ang kanyang radyo na sinasabi, nagkarga ng mga bala, lahat ay nakaalerto. Habang si Song Zichong ay maasikasong nanonood. Hindi nagtagal, ipinaalala niya sa kanya, Captain Zhao, huwag kalimutan ang sinabi mo. Matigas pa rin ang ulo at may inis na ekspresyon, sumagot siya, alam ko. Kung hindi siya umatake, hindi ko utusan ang pag-atake. Habang ang lahat ng bagay sa paligid niya ay magulo, sa loob ng kanyang sarili, si Chen Bai, na nakapikit ang mga mata at braso, ay nakinig sa sistema ng mutation na ipaalam ang mga pagbabago. System prompt, unang paghahanda ng variant ng zombie virus na Meat Mountain. Pangunahing anyo ng lakas, 500 puntos ng virus ang nakuha. System prompt, na-unlock ang Virus King Talent, virus injection. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, pinagtibay niya ang isang nakatutok na hitsura, at ang sistema ay nagpatuloy sa mga alerto. System prompt, nilamon ang bihirang mutant. Unang yugto ng lakas ng uri ng Meat Mountain Zombie. Ang lahat ng kakayahan ng Black Light virus ay lubos na pinahusay. Sa pagpapalawak ng kanyang braso pasulong, ipinakita ni Chen ang mas malalaking kuko sa kanyang kanang kamay, at sa mabilis na paggalaw, sumipa ng alikabok sa paligid niya. Dumating ang isa pang alerto. System prompt, na bulok para makakuha ng Meat Mountain, anyo ng lakas, na may kakayahan na tinatawag na Heavy Hammer. Sa pagpapalawak ng kanyang kabilang kamay, ipinakita niya ang isang kamao na pinahiran ng purple mass. Sa katunayan, isang makabuluhang ebolusyon, naisip niya, na nagmamasid sa kumpletong pagbabago na may kalahating ngiti at isang nasisiyahang hitsura. Ipinakita niya ang kanyang kanang braso na natatakpan ng lilang enerhiya, na umaabot sa mahabang matutulis na kuko, habang ang kanyang kaliwang kamay ay natatakpan ng parehong enerhiya na bumubuo ng isang saradong kamao. Ipinagpatuloy niya ang pag-iisip, ang Heavy Hammer. Nararamdaman ko ang isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang puwersa, ngunit sa kasamaang palad, walang masusubok ngayon. Pagkatapos ay sa wakas ay ipinahayag niya, sige, ito ang pinakamalaking pakinabang ng araw, habang binawi niya ang kanyang pagbabago at hinila ang isang bagay mula sa loob ng kanyang jacket. Meat Mountain Core, sinuri niya sa kanyang isip. Ang Meat Mountain Core, isang napakabihirang materyal, ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga kagamitan. Kung makakahanap ako ng paraan para makontrol ito, maaari ko ring gamitin ito para gumawa ng meat wall na maaaring lumaki ng walang hanggan. Susunod, na may masamang hitsura, hawak ang core malapit sa kanyang mukha, ngumiti siya, iniisip, dapat ko bang pakainin ito ng kaunti, palakihin ang isa pang Meat Mountain upang subukan ang lakas nito. Ngunit para bang nabasa niya ang kanyang isip, pinutol ni Song ang kanyang mga iniisip na tinawag si Chen Bai. Mabilis niyang itinago ang Meat Mountain Core at tumingin sa kanya na nainis. Hayaan mo akong ipakilala ka. Ito si Lulei, sabi ni Song. Naglalakad papunta sa kanya at kumukumpas sa isang batang babae na may inosente at masayang mukha, nakasuot ng formal na kasuotan, kamiseta, palda at kurbata. Siya ang babaeng nailigtas niya kanina. Ang kanyang mahabang kayumangging buhok ay umindayog pababa sa kanyang baywang habang siya ay ngumiti at naglakad patungo sa kanya. Luli, kilala kita, isang kilalang mamamahayag sa Jiangcheng at isa ring sikat na internet celebrity. Ikaw ba ang palihim na kinunan ako sa ospital? Tanong ni Chen, nag-cruise ang mga braso, nakangiti sa dalaga. Na masayang sumagot, oo, ako yon, salamat, iniligtas mo ako ng 2 beses. Napanatili ni Chen ang isang bukas at maunawain na postura at sumagot, ito ay nagkataon lamang. Nag-record ka ba noong pinatay ko ang Meat Mountain? Ang batang babae, na ngayon ay mas malapit sa kanya, ay nagsabi na may isang nag-aalalang ekspresyon, ikinalulungkot ko, ito ang aking profesional na ugali. Maaari ko itong tanggalin kung gusto mo. Hindi nagtagal ay sumagot si Chen, na tiniyak sa kanya, panatilihin ito, ngunit huwag ipadala ito. May pakinabang naman ako, at sumagot ang babae, okay, nakuha ko.
Nang maputol ang pag-uusap, hinarap siya ni Commander Zhao nang may seryosong ekspresyon na nagsasabing, Mr. Chen Bai, ang aming commander ng militar na si Commander Huang, sana maipaliwanag mo ang lahat tungkol sa iyong sarili at kung ano ang alam mo sa militar. Mukhang alerto si Chen at nanatiling tahimik habang kinakausap siya ng lalaki mula sa malayo sa labas ng barikada. Di nagtagal, naalala ni Chen ang mga nakaraang kaganapan at naisip, Commander Huang, Huang Xingqiu, isang pangalan na mahirap kalimutan. Matapos ang mga pagsubok ay dumating. Pinilit niya ang nagising na mahina at nag-iisa, ginagamit ang mga ito tulad ng mga baboy at aso. Noong una, gumamit sila ng patriotismo at pambansang hustisya para aliwin tayo, ngunit nang maglaon ay pambubugbog at di makatwirang insulto lamang ito. Isa ako sa kanila, nagpupumiglas at nagugutom, hindi nakakakuha ng maayos na pagkain. Ang pinakakatawa-tawa na bahagi ay ang sinumang nagtangkang umalis ay inakusahan ng pagtataksil at tinugis. Napinilit akong umalis sa Jiangcheng. Bumaling si Chen Bei sa magandang Bosong at nagtanong, Bosong, dapat ba akong pumunta at magpaliwanag? Nasinagot ng aming reyna ng may malamig na tingin, syempre hindi. Wala pa akong alam. Sa mapaglarong ngiti, sinubukan ni Chen na magprotesta, ngunit negatibong umiling si Song Ziqiong at sinabing, huwag kang mag-alala, hahawakan ko ito. Lumapit si Song kay Commander Zhao at ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay galit siyang nagprotesta na nagsasabing, Mr. Chen at Boss Song, sana naiintindihan mo ang tungkulin ng pagiging mamamayan ng Longguo. Matatag na itinanim ni Song ang kanyang mga paa, gumamit ng nakakatakot na postura, at sumagot, tungkulin ang aking asno, Zhao Duan, tumigil ka sa pakikipag-usap na parang isang opisyal. Isa ka lang platoon leader, hindi sapat na kwalipikado. Pumunta ka at sabihin mo kay Huang Xingqiu na kung mayroon siyang anumang mga issue, dapat siyang lumapit sa akin mismo. Nagulat si Commander Zhao sa katapangan ng babae, at nagsimulang mautal na nagsasabing, ikaw yon. Habang siya ay tumingin sa kanya, nang may panunuya na may ngiti, isang lalaki ang lumapit kaagad na hinarap si Zhao, platoon leader Zhao, ang mga isolated personnel doon ay nagdudulot ng gulo. Ano ang dapat nating gawin? Nandilat si Zhao, nag-aalala sa impormasyon. Sumingit si Chen na sinasabi, ang mga isolated personnel. Mayroon bang nagngangalang Liu Feng sa kanila? Nagtanong si Zhao sa pamamagitan ng magaspang na ngipin, totoo ba yon? Sumagot ang lalaki kay Chen, oo, siya ang nagdudulot ng pinakamaraming gulo. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Bei, platoon leader Zhao, gusto kong makita itong Liu Feng. Sa kaunting pagpipilian, sinenyasan at inutusan ni Commander Xiao ang kanyang subordinate, dalhin mo siya dito. Sumaludo ang lalaki at sumagot ng oo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang isang blonde na batang lalaki na nakasuot ng puting sando at maitim na pantalon, na kumumpas at sinabing, platoon leader Zhao, hinahanap mo ba ako? Tinawag ka ba ng tatay ko? Ang aking ama ay ang vice presidente ng unang ospital, si Liu Huinong. Nakaligtas si Liu Feng, ang lalaking naiwang nakabitin sa bintana matapos tangkaing salakayin si Suxin. Lumapit sa kanya si Chen at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat, nakuha ang atensyon ng lalaki, na tila tumangging mamatay na parang ipis. Ngunit ang kanyang kapalaran ay malapit nang maubos dahil hindi iyon ordinaryong ugnayan. Ginagamit ni Chen ang kanyang kakayahan na tinatawag na virus injection ng zombie virus na naglipat ng kaunting virus sa pamamagitan ng pagpindot ng mag-isa. Hinahanap kita. May humiling sa akin na magpasa ng mensahe sa iyo, sabi ni Chen na nakangiti kay Liu Feng na nagtanong ng kinakabahan, sino ka? Lumapit si Chen sa lalaki at may mapanuksong ngiti, sinabi sa akin ni Suxin kagabi sa kama dahil sa ginawa mo sa kanya kasama ang zombie. Gusto niyang patayin ka. Dahil sa inis, sumagot siya, paano mo nalaman? Hindi siya mabubuhay. Tumalikod si Chen at sumigaw, lahat umatras. Malapit na siyang maging zombie. Ang lahat ng nakapaligid na sundalo ay nakatayong alerto, nakahanda ang mga sandata, nagtitipon sa kanilang paligid. Mabilis na sumagot si Liu Feng, ikaw ang magiging zombie. Nagbibiro ka ba?
Biglang, sa isang pag-akyat ng agresyon, si Liu Feng ay sumugod kay Chen. Sumisigaw habang ang virus ay nagpapakita ng mga lilang galamay na umuusbong mula sa kanyang mukha. Sinusubukan mo bang linlangin ako, Suksin, ang asong iyon, paano siya makakasama mo? Patay ka na. Nang magsimulang sakupin siya ng virus, lumiit ang kanyang mga pupil sa mata, lumawak ang mga ugat. At nagsimula siyang umungol, gumawa ng hindi makatao na mga ingay, pumuti ang kanyang mga mata, at naging kulay ube ang kanyang mga braso, naging mas kumpleto ang pagbabago. Hanggang sa sinisingil ni Chen ang kanyang kamao ng martilyo at tumama patungo sa kanya. Ang bilis at lakas ng suntok ay nag-iwan ng epekto na nagpalipad sa kanya at ang sombrero ng commander. Hindi na masama, mas malakas kaysa sa inaakala ko, naisip ni Chen, nakatingin sa kanyang kamao na may lakas pa rin. Nagmamasid si Commander Zhao sa gulat, tumalsik sa itim na dugo ni Liu Feng, na ngayon ay napunit. Mutant hand, superhuman ba siya? Nagtaka siya. Bahagyang tumalikod si Chen at sinabing, Boss Song, naging maayos ka. Maaari akong magbahagi ng ilang impormasyon sa iyo kapag bumalik kami. Papalapit kay Chen, sinabi ni Song habang naglalakad, maaari mo akong tawaging Zikyong mula ngayon, o Song Jai. Naguguluhan si Chen sa pagpapalit ng pangalan at nagtanong, bakit? Sa matamis at kaakit-akit na boses, sabi ni Song, hinawakan ang braso ng ating bayani, sa tingin ko hindi sulit na maging partner mo. Posible pa bang makasama ka ngayon? Tahimik na nakinig si Chen sa proposal. At sumagot na may kumpiyansa sa kanyang mukha, depende yan sa halaga at performance mo. Nang umalis sila sa eksena kung saan naganap ang buong paghaharap, sumikat ang araw nang mag-navigate ang kotse ni Song Zikyong sa mga lansangan ng Jiangcheng. Perpektong tiyempo, Mr. Chen. Halika sa aking lugar maghapunan, sabi ni Song Zikyong mula sa upuan sa likod kasama si Chen habang nagmamaneho ang kanyang bodyguard at nakaupo si Luli sa passenger na upuan. Huwag mo akong abalahin hanggat hindi ako nakakarating sa iyong bahay, utos ni Chen na namumuno. Sige, pagsunod ni Song Zikyong. Sa kanyang isip, si Chen ay may iba pang mga alalahanin at naisip, panahon na para sa lottery draw. Tingnan natin kung mayroong anumang magagandang gantimpala para sa pagkatalo sa Meat Mountain. Ang pagbubukas ng inventaryo, nakakagulat, mayroong 2 aklat ng kasanayan. Mukhang hindi masama ang swerte ko. Ang unang skill book na tinatawag na Rampage Bloodlust kung na-activate ay nagpapataas ng lahat ng attribute ng 3 sa loob ng 10 minuto na may cooldown na 1 araw at sa panahon ng cooldown lahat ng attribute ay bumaba ng 50%. Para sa akin, ang bagay na ito ay ganap na hindi katumbas ng halaga. At ang pangalawang skill book na tinatawag na Muscle Enhancement, ang kasanayang ito ay may passive na lubos na nagpapataas ng mass ng kalamnan at maaaring mag-double sa rate ng paglago ng lakas at konstitusyon. Para sa akin ang kasanayang ito ay hindi rin gagana. Mula sa alam ko, ang mga gumamit nito sa nakaraang buhay ay naging mga pambihira ng kalamnan na lubos na nakakabawas sa kakayahang umangkop. Bagamat hindi ito kapaki-pakinabang para sa akin, ang 2 skill books na ito ay medyo mahalaga sa mga unang yugto ng paghatol. Kung para sa pagbuo ng isang paksyon o pagtitipon ng mga tao, sila ay lubos na kapaki-pakinabang. Sa pagsasalita tungkol sa pagbuo ng isang paksyon, oras na upang simulan ang pagpaplano. Sa panlabas, napanatili ni Chen ang isang walang kibo na ekspresyon, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang mga plano sa isip. Ang gantimpala para sa pagpatay sa Meat Mountain ay 6 na gintong barya, sapat lamang upang bumuo ng isang chat group. Magagamit ko ang chat group na ito para mangalap ng mga pioneer at tulungan silang magtatag ng matibay na pundasyon bago ang paghatol. Sa pagpapatakbo ng screen na lumitaw sa harap niya, kinumpirma niya ang paglikha ng chat group na may 5 gintong barya at naisip, ang mga yugto mula sa nakaraang buhay hanggang sa pagsubok ay komplikado. Ang mga relasyon na itinatag sa mga unang yugto ng paghatol ay mahalaga. Ang ginawang chat ay numero 001. Pinili ng aming bida na huwag magbigay ng anumang customized na pangalan, at ang chat ay otomatikong pinangalan ng chat group 001. Habang nasa isip ang mukha ng Lady Goddess of Darkness, naisip ni Chen, Heloise.
Itatayo ko muli ang aking White Emperor City at gagawin itong isang banal na kaharian, at ikaw ang magiging pinakamababang aso sa ilalim ng aking mga paa. Makalipas ang 3 oras, sa pribadong mansyon ni Song Zikyong, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pag-uusap. Nakakross ang binti ni Chen, habang nakapatong ang mga braso sa kanyang mga binti, nakaupo sa isang sofa sa isang pinalamutyan na silid na may mamahaling tela, habang si Song Zikyong ay nakatayo sa isang maalalahanin na tindig. Sa paghatol sa kosmiko, mahigit 70% ng mga tao ang magiging halimaw at magiging mga likas na evolver, at pati na rin ang mga baril at karamihan sa mga electronic device, paulit-ulit niya sa kanyang sarili. Si Chen, na ngayon ay naka-cross hands, ay ngumiti ng malisyoso at sinabing, "Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Ito ay dapat na sapat para sa'yo upang mahawakan at makakuha ng isang kalamangan, tama?" Ngunit mabilis siyang tumingin ni Song Zikyong na may malisyosong at karanasang tingin na nagsasabing, hindi sapat, Chen-bai. Dumiretso tayo sa punto. Paano ako magiging tao mo? Bahagyang sumandal si Chen sa sofa, gumamit ng nakaka-relax na postura, at sumenyas habang nagsasalita. Una ay kakayahan. Hindi ko kailangan ng mga taong walang silbi. Pangalawa ay katapatan, ganap na katapatan tulad ng isang tapat na aso sa kanyang master. Sa isang malabong ngiti, sagot ni Song Zikyong, ang katapatan ay kaya kong ibigay. Tulad ng para sa kakayahan, naniniwala ako na ako ay kwalipikado. Impluwensya, pera, katayuan, sa Jiangcheng, walang nagkukumpara sa akin, anya, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Ang mga patakaran at halaga pagkatapos ng paghatol ay magiging ganap na bago. Ang iyong kasalukuyang kapangyarihan, katayuan, at pera ay walang halaga, maliban sa paggawa ng ideya ng pag-aalipin sa iyo na mas kaakit-akit, tugon ni Chen. Inaalala ang sandali ng si Song Zikyong at ang kanyang anak na babae ay na-auction. Ang mga susunod na bagay sa auction, ang dating reyna at prinsesa ng Jiangcheng. Inuwi ang matayog na reyna, hindi ba't pangarap ng lahat bago ang paghatol, inihayag ng lalaki na nakalabas ang dalawa sa kanilang damit na panloob na nakabitin sa kanilang mga kamay. Nang ikwento ito ni Chen kay Song Zikyong, totoo sa kanyang reputasyon, hindi siya natakot at sumagot. Ano ang pagkakaiba ng pagiging tapat na aso dito at pagiging laruan sa ibang lugar? Mabilis na tumugon si Chen, tumatawa, isang yugto kung saan maaari mong gamitin ang iyong lakas at isang master na hindi makakapigil sa'yo dahil sa takot dahil palagi akong magiging mas malakas kaysa sa'yo at higit sa'yo. Si Song Zikyong ay hindi tanga at alam kung ano ang pinakamahusay na mga pagpipilian para sa kanya, kaya siya ay sumenyas at sinabing, pakiramdam ko kung magdadalawang isip pa ako, mawawalan ako ng napakahalagang pagkakataon. Sa isang kilos ng pagpapasakop na nagpatunay sa kanyang katapatan at pagnanais na mapabilang, iniyuko ni Song Zikyong ang kanyang tuhod at ibinaba ang kanyang ulo, hinayaan ang kanyang pulang kapa na mahulog sa kanya, na nagsasabing, handa akong pagsilbihan ka, master. Nanatiling tahimik si Chen sa loob ng ilang sandali, at sinabing, nakangiting nasisiyahan, dapat kong sabihin na ang iyong reputasyon at katayuan ay gumagawa ng emosyonal na halaga na maaari mong ialok ng napakataas. Ito ay medyo kapanapanabik. Pagkatapos ay hinila niya ang baba ni Song Zikyong palapit sa kanya at sinabing, hayaan mo akong masaksihan ang iyong alindog ng personal. Gayon din, mayroon akong ilang mga gawain para magawa mo. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na mensahe sa telepono ni Ching. Ang bodyguard ni Song Zikyong at kasama na sila ngayon sa chat group 001. Nagulat ang ekspresyon ni Luli habang may tinitingnan siya sa kanyang telepono. Ipinadala ni Song Zikyong ang mga sumusunod na mensahe. Ching, hilingin kay Luli na ipadala sa iyo ang video ni Chen-bai at pagkatapos ay iuwi siya. Marami na siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw at nangangailangan ng pahinga. Pagkatapos nito, humanap ng taong magpapanatili sa mga post ni Chen-bai na kitang-kitang ipinapakita sa mga pangunahing forum. Ang kanyang post ay may pamagat na To the Pioneers, na may post ID na White Emperor Pioneer. Tahimik na binasa ni Ching ang mga mensahe, pagkatapos ay nilapitan si Luli at yumuko sa dalaga, hinawakan siya pabalik, at sinabing, Luli, gusto ni Miss Song na ipadala mo sa akin ang video ni Chen-bai,
Pagkatapos ay iuwi kita para magpahinga. Natagpuan ito ni Luli na kakaiba at nagtanong, uwi ako. Wala ba akong maitutulong? Kung saan sumagot si Ching, sinabi ni Miss Song na marami kang pinagdaanan sa nakalipas na 2 araw at gusto mong umuwi, magpahinga, at huminahon. Sa isang magaan na ekspresyon sa kanyang mukha, mabilis na kinuha ni Luli ang kanyang telepono at sinimulang ipadala ang video habang sinasabing, sige, Miss Leng. Bagamat muntik na akong mamatay sa kamay ng mga zombie ngayon, kakaiba, ang pagkabigla na natanggap ko ngayon ay tila hindi kasing tindi noong una akong nakakita ng zombie. Hindi ko alam kung ito ay dahil tinanggap ko ang posibilidad na mamatay sa kamay ng mga zombie o kung ang lakas ni Chen ay nagpapagaan sa akin. Samantala, nagsimulang tumunog ang telepono ni Song Zikyong na nagpapakita ng pangalang daughter sa tumatawag na ID. Oh, Songjae, sabi ni Chen, tinitingnan ang telepono sa kanyang mga kamay. Kamusta nanay? Sabi ni Ching, gusto mo akong umuwi. May mali ba? Sinabi ni Songjae sa telepono, nakasuot ng palda ng paaralan, puting blusa, at isang light brown na jacket. Ang kanyang buhok ay kapareho ng kulay ng kanyang ina, ngunit umabot ito sa kanyang baywang. Ako ito, si Chen Bai, sagot ni Chen, at agad na naghinala si Songjae, at nagtanong, Chen Bai. Bakit mayroon kang telepono ng aking ina? Nasaan ang nanay ko? Na may masaya at superior na ekspresyon, sumagot si Chen, siya ay abala sa pagtatrabaho at pagkain. Walang oras para makipag-usap, umuwi ka at makipag-usap. Ito ay napakahalaga. Tinanggap ni Songjae ngunit nataranta pa rin ang kanyang mukha na nagsasabing, okay. At ikaw, Chen Bai, hintayin mo ako sa bahay, pinadalhan kita ng maraming mensahe, at hindi ka tumugon. Pinutol ni Chen Bai ang tawag sa pamamagitan ng pagpindot sa end call matapos sabihin kung ano ang kinakailangan. Sumpain ka Chen Bai. Papaluhodin kita sa ilalim ng palda ng pomegranate ng babaeng ito maya-maya, sabi niya, minumura ang gawin ng bata, namumula. Master, pwede mo rin bang protektahan ang anak ko? Sabi ni Song Zikyong, nakaluhod pa rin sa harap ni Chen na may kaaya-ayang hitsura. Siya ay kulang sa kakayahan at ang kanyang pagkatao ay nasira ng iyong pagpapalayaw. Ngunit kung ikaw ay magsisikap ng husto, masisiguro kung hindi siya magiging isang halimaw pagdating ng paghatol, sabi ni Chen. Tinatapik ang kanyang ulo na parang siya ay isang alagang hayop, isang kilos ng malinaw na pangingibabaw. At nakangiting nasisiyahan. Salamat, Master, sagot ni Song Zikyong. Nakatingin sa kanya ng may alindog at namumula. Maya-maya, sa loob ng kotse malapit sa suburban secret warehouse, nag-uusap ang mag-ina. Mom, hindi ka naman niloloko ni Chen Bai, di ba? Paano ka maniniwala sa isang bagay na walang katotohanan? Tanong ni Songjae na hindi naniniwala sa isang walang katotohanang kwento. Pinigilan kita sa paghahanap kay Chen Bai kagabi dahil dito. Pagkababa ng sasakyan, huwag ka nang magsalita, mukhang masunurin ka lang, sagot ni Song na nakapikit at naka-cross arms. Pasimpleng sumang-ayon ang anak na babae, nakatingin sa kanyang ina. Sa labas, nakatayo sina Ching at Chen sa harap ng bodega. Mr. Chen, binisita ko kahapon ang lahat ng lugar kung saan may chismis ng mga zombie at halimaw sa buong lungsod. Sa huli, ang lugar na ito lang ang natagpuan, sabi ni Ching, na pinagmamasdan si Chen na mas nauuna. Ang lugar na ito ay dating isang underground na casino, ngunit ngayon ang bahay, ang mga manlalaro sa loob ay naging mga zombie. Mayroong tungkol sa 106 na po sa kanila, at wala akong nakitang espesyal na zombie tulad ng Meat Mountain, ipinaalam niya. Tumingin si Chen sa paligid at gumawa lang ng natunog, ngunit sa kanyang naisip niya, zombie slaughterhouse. Walang imposible. Ang mga ospital ay dahil nasa loob sila, ang bundok ng karne ay dahil napakahirap patayin. At ang lugar na ito ay malayo, kaya kung may mangyari, mahirap para sa mga tao na matandaan at ikalat ang salita, naisip niya habang nasa biwang ang kamay, tumingala. Pagkatapos ay bahagyang tumalikod siya at nagtanong, napunta ka sa lahat ng lugar kung saan may mga alingawngaw ng mga zombie at halimaw ngunit dito lang sila natagpuan. Na sinagot ng dalaga, o. Bumaba ng sasakyan si Song Zikyong at ang kanyang anak na babae
at lumapit kay Ching habang pinagmamasdan pa rin ni Chen ang lugar na nag-iisip parang may nangungulekta pa ng mga zombie. Ang lugar kung saan siya naglalagay ng mga zombie ay dapat na zombie slaughterhouse. Ang militar ay naglakas loob lamang. Naglalaman ng hindi hihigit sa ilang dosenang mga zombie, ngunit ang taong ito ay nais na kolektahin ang lahat ng mga zombie at halimaw. Siya ba ay isang mausisa na adventurer o isang pioneer na nakakaalam ng ilang impormasyon? Sabi niya sa kanyang sarili, nakangiting nasasabik sa maraming mga posibilidad.